Malaking pinoproblema ni Joel Embiid sa kanyang tuhod. Yun po ang kanyang major injury sa kanyang career, mga idol. Sa nagdaang season nga ay nagkaroon siya ng arthroscopic surgery sa kanyang kaliwang tuhod. Pero sa ngayon ginagawa naman ni Embiid ang kanyang pinaka the best para maiwasan naman gantong injury sapagkat sa ngayon ay bumaba ang kanyang timbang. Nagpapapayat itong si Joel Embiid para mapigilan ang mga gantong injury. Oo, mahina ang kanyang tuhod pero malaking bagay din po ang ginagampanan ng kanyang kabigatan para sa kanyang tuhod. Kabilang rin po sa mga tumatanggap ng weight load ang ating tuhod. Kaya kung marupok pa ang tuhod mo, mabigat pa ang timbang mo, mahihirapan ang tuhod mo. Sa ngayon, ayon mismo kay Evan Sidri, itong si Joel Embiid ay naglalayong makalaro ng mas maraming mga laban versus sa kanyang inilaro sa nagdaang season. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapabalik muli bilang isang title contender ang 76ers sa NBA. Nape-pressure na rin po sa ngayon itong si Embiid sapagkat kung hindi man talaga bubuti ang kanyang pakiramdam, ang kanyang performance at kung hindi niya mapapangunahan ang team nito ay nagdedelikado ang kanyang career na baka siya'y palitan lang lamang ng 76ers. Naging madalian lamang ang pagbubuo ng Celtics sa kanilang super team at ito'y nabuwag naman kagad. Ayon mismo sa live ni Jaylen Brown, ang kalahati raw ng team nitong Boston ay nawala na. Iba na sa ngayon ang mga players, iba na ang kanyang mga kasama at wala naman siyang hinaing at kanyang wini-wish lang daw ng pinaka the best ang mga umalis sa kanilang kupunan. Isa sa mga nalubhang naapektuhan ng apron itong Boston Celtics. Panandalian lamang ang kanilang super team at ito'y giniba kaagad ng second apron. Maraming nawala sapagkat maraming mga restriction kung sakaling papasok sila sa second apron. Ngayon gagawin nila ang kanilang kakayahan para makasabay naman. Wala pa si Jason Tatum, malabo pa at maliit lamang po ang tsansa na siya'y makabalik sa season na ito. Gagamitin po ng Celtics ang season na ito bilang eksperimento sa kanilang bagong mga manlalaro. Samantala, ito naman ang dapat nyong malaman sa Golden State Warriors. Ito, mayroon tayong tatlong timeline. Yung unang timeline, ito yung kagustuhan talaga ng karamihan. Mag-average si Moses Moody at si Brandon Podziemski ng nasa 14 plus points per game para matulungan itong Golden State Warriors. Pangalawa, magdumina at hirap mapigilan ang duwong Stephen Curry and Jimmy Butler. Pangatlo, magkampiyon itong Golden State Warriors. Yan po ang dream timeline. Samantalang heto naman yung nightmare o yung bangungot na timeline. Yung kay Kuminga na hindi pa natatapos sa ngayon na naapektuhan talaga itong mga ginagawang plano ng Golden State Warriors. Pangalawa, ang mga posibleng suspensyon ni Draymond Green na siyang makakaapekto sa kanilang pag-contend sa NBA. Pangatlo, walang playoff, siguradong magre-request ng trade si Jimmy Butler. Yan po ang bangungot na timeline. Samantalang heto naman yung realistic na timeline. Si Stephen Curry pa rin ang magbubuhat sa Golden State Warriors. Yung mga young players ay mag-i-struggle. Pangalawa, walang ganong mga signing, mga trade na siyang makakasira sa kanila. Pangatlo, pwede pa naman silang makapasok sa top 5 at kumamada ng maraming panalo pero mukhang malabo silang maging title contender, yung team na makakapunta sa finals. Yan po ang tatlong timeline mga idol at dapat po ninyong malaman ito. Kung sakaling healthy lang talaga at walang magiging problema sa opensa ang kanilang starting 5 ay walang magiging problema itong Golden State. Ang problema lang dito ay kung mahihirapan ang kanilang mga young players, kung sakaling hindi magiging maingat itong si Draymond Green. Yan po ang malaking problema dyan. Ikaw, ano ang komento mo? Ano ang gusto mong timeline? Yung dream timeline, yung bangungot na timeline o yung realistic na timeline? I-comment lang.